Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi na humihinga, ngunit ang sakit ay nananatiling buhay. Iniwang parang basahan si Trinidad sa harap ng gate ng mga Valderrama, habang si Rodrigo ay abala sa pag-angat ng baso ng alak kasama ang kanyang kabit. Isang lalaking walang puso, isang pamilyang uhaw sa yaman. Ngunit nagbago ang tadhana. Namatay si Trinidad, at mula sa abo, bumangon si Beatriz. May takot pa kayang naramdaman ang mga mapang-api nang makita ang multo ng nakaraan na bumalik upang maningil. Hindi ko kailangan ang apo mula sa isang babaeng dukha na tulad niya, Rodrigo. Kapag napapirma mo na siya sa dokumento ng lupain, itapon mo na siya sa kung saan. Natigilan si Trinidad sa harap ng pinto ng sala. Ang hawak niyang tray ng tsaa ay nanginig ng malakas. Ang boses ni Doña Elvira, ang kanyang biyenan, ay malambot ngunit puno ng lason. Tiningnan ni Trinidad ang kanyang mga kamay, ang mga daliring magaspang dahil sa 3 taong pagkayod at paglilinis upang maitaguyod ang pamilyang ito. Ginawa niya ang lahat, mula sa pagkayod sa malawak na mansyon hanggang sa pag-aalaga sa bawat pagkain ni Rodrigo. Sa pag-asang isang araw, ay tatanggapin din siya ng matanda. Tama si Mami. Pagod na rin ako sa pagmumukha niya. Ang boses ni Rodrigo ay dumating, magaan at nakapayang ilabot ang lupit. Nakaupo siya sa sopa, tanga ng isang baso ng mamahaling alak habang ang babaeng si Clara ay nakasandal sa kanyang balikat. Naramdaman ni Trinidad na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Isang matalas na kirot ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang tray sa kanyang mga kamay ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri, dahilan upang bumagsak ito sa sahig at lumikha ng isang nakakabinging ingay. Sa loob ng tahimik na silid, lumingon si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa matinding pandidiri. Hindi man lang tumayo si Rodrigo. Pinigyan lamang niya si Trinidad ng isang tingin na puno ng pagkamuhi, na tila ba ang asawa niya ay isang maruming bagay na aksidenteng nahulog sa sahig. Gustong sumigaw ni Trinidad. Gusto niyang itanong kung saan napunta ang lahat ng pangakong binitiwan ni Rodrigo noong gabing ikasal sila. Ngunit parang may pumipigil sa kanyang boses. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Clara. Ang kanyang tiyan, na bahagyang umbok dahil sa sanggol, ay biglang kumirot. Isang matinding hapdi ang dumaloy sa kanyang puson. Inialay niya ang kanyang kabataan, ang kanyang buong pagmamahal, at ang kanyang sariling laman at dugo para sa pamilyang ito. Ngunit ang kapalit ay ang pinakamasakit na paghamak. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Trinidad. May hustisya pa bang natitira para sa mga babaeng ibinigay ang lahat ng kanilang buhay sa maling tao? Ang mundo ni Trinidad ay gumuho, kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na marmol na sahig. Ang sakit sa kanyang puson ay parang libu-libong karayom na humahaplos sa kanyang loob. Sa kabila ng hapdi, ang pinakamasakit ay ang boses ni Rodrigo na tumatawa, na tila isang masayang musika sa gitna ng kanyang paghihingalo. Hayaan mo na siya, Rodrigo. Dramatic lang ang babaeng yan para makuha ang awa mo. Ani Doña Elvira habang humihigop ng tsaa, hindi man lang nagbabalak na tumulong. Pinilit ni Trinidad na gumapang. Ang kanyang mga kuko ay bumuon sa mamahaling carpet. Rodrigo, ang anak natin. Ang bulong niya halos hindi na marinig dahil sa panginginig ng kanyang mga labi. Tumayo si Rodrigo. Ang kanyang sapatos na leather ay dumaan sa tabi ng kamay ni Trinidad, ni hindi man lang siya lumingon. Wala na tayong anak, Trinidad. Hindi ko kailanman itinuring na akin ang batang yan. Iniwan siyang nakahandusay sa dilim ng mansyon. Nang gabing iyon, ang ulan ay humahampas sa bintana na tila mga daliri ng multo na gustong pumasok. Nang wala ng ibang makapitan, ginapang ni Trinidad ang pinto patungo sa labas. Ang bawat pagpatak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga latay ng latigo. Sa gitna ng putik at dilim ng kalsada, nawalan siya ng malay. Dala ang pangarap na nauwi sa wala. Ngunit ang kamatayan ay hindi siya tinanggap. Nagising siya sa isang silid na maputi at amoy gamot.
Ang liwanag ay masakit sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, isang lalaking may mahinahong muka ang nakatingin, si Dr. Joaquin San Jose. Ligtas ka na, hiha. Malambot na wika ng doktor. Tiningnan ni Trinidad ang kanyang sariling mga kamay. Maputla, nanginginig, at puno ng peklat ng nakaraan. Inabot niya ang kanyang tiyan at doon, ang katotohanan ay dumaloy sa kanyang mga mata bilang luha. Wala na ang kanyang anak. Ang lahat ng kanyang sakripisyo para sa pamilyang Valderrama ay nauwi sa isang malaking kawalan. Wala na siya, ang tanging nasabi ni Trinidad. Ang kanyang tinig ay tuyot at basad. Hinawakan ni Dr. Joaquin ang kanyang kamay, isang haplos na puno ng respeto na hindi niya kailanman natanggap mula sa kanyang asawa. Hindi pa tapos ang lahat, Trinidad. Ang sugat na ito ay magiging sandata mo. Ang sakit na naramdaman mo ay siyang magiging apoy na susunog sa mga taong umapi sa iyo. Gusto mo bang bumangon muli? Tumingin si Trinidad sa salamin. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang Trinidad na mapagkumbaba. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang bagong liwanag ang nagsisimulang sumiklab. Isang apoy ng paghihigante na hindi na kayang patayin ng anumang ulan. Lumipas ang 3 taon sa loob ng tahimik at matayog na villa ni Dr. Joaquin sa ibang probinsya. Ang bawat araw ay isang masakit na proseso ng paghilom. Hindi lamang katawan ang inayos ng mahusay na kamay ng doktor, kundi pati na rin ang bawat piraso ng pagkatao ni Trinidad na winasak ng mga Valderrama. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, pinagmamasdan niya ang kanyang bagong anyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakakulot. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapungay sa pagod, kundi matalim at puno ng talino. Binigyan siya ni Dr. Joaquin ng bagong pangalan, Beatriz San Jose. Hindi lamang isang alias, kundi isang bagong pagkatao na may sapat na kapangyarihan at yaman upang yumuko ang kahit sinong mapang-api. Handa ka na ba, Beatriz? Tanong ni Dr. Joaquin habang ipinapatong ang isang mamahaling kwintas sa kaning leeg. Tumayo si Beatriz. Ang tunog ng kanyang mataas na takong sa sahig ay parang hudyat ng isang paparating na bagyo. Ang Trinidad na nakilala nila ay matagal lang nakabaon, Doktor. Ang bumabalik sa lungsod ay ang babaeng sisiguro na ang bawat luhang iniyak ko ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang yaman. Hindi na siya nag-aalala sa utang na loob. Sa loob ng 3 taon, pinag-aralan niya ang bawat galaw ng negosyo ng mga Valderrama. Alam niya kung saan ang mga butas, kung aling mga transaksyon ang ilegal, at kung sino ang mga taong pwedeng bilhin. Isang araw, nakatanggap siya ng balita. Magkakaroon ng isang malaking charity gala sa Manila na dadaluhan ng pamilyang Valderrama. Ito ang pagkakataon. Isang imbitasyon ang nakadating sa kanyang mesa. Ginto ang kulay ng papel, matayog ang pagkakagawa. Habang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, patungo sa lungsod, tumingin siya sa bintana. Ang bawat gusali ay nagpapaalala sa kanya ng mga araw na siya ay naglalakad lang sa initan, bit-bit ang mga mabibigat na gamit para kay Rodrigo. Ngayon, ang mga taong dating humamak sa kanya ay magsisilbi na lamang na mga manonood sa kanyang pagtatagumpay. Pagdating sa venue, dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay napako sa kanya. Ang isang babaeng kasing ganda at kasing elegante ni Beatriz ay hindi maaaring hindi mapansin. Sa di kalayuan, nakita niya si Rodrigo. Tumanda na ang mukha, bakas ang labis na pag-inom ng alak, at kasama pa rin si Clara na mukhang desperado sa kanyang atensyon. Hindi inalis ni Beatriz ang kanyang tingin. Huminga siya ng malalim, ang bango ng kanyang pabango ay humalo sa hanging dala ng gabi. Ang misyon ay nagsisimula na. Rodrigo, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Hindi mo man lang napansin na ang asawang tinapon mo ay ang siyang dudurog sa iyong mundo. Ang loob ng ballroom ay nagliliwanag sa gintong chandelier.
Ngunit para kay Beatriz, ang lahat ng iyon ay isang malaking entablado ng pagkukunwari. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mapanuring tingin ng mga alta sosyedad. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mga mata ay parang radar na naghahanap ng target sa gitna ng maraming tao. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang pamilyang Valderrama malapit sa entablado. Nakatayo roon si Doña Elvira, suot ang kanyang mga mamahaling alahas na mukhang kumikislap sa ilalim ng ilaw. Habang si Rodrigo ay tila naiinip na nakikipag-usap sa isang negosyante. Si Clara naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok, tila naghahanap ng atensyon. Dahan-dahang lumapit si Beatriz. Ang bawat pagtunog ng kanyang takong ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib, ngunit nananatiling tuwid ang kanyang likod. Mr. Valderrama? Tawag niya sa isang boses na malambing ngunit may awtoridad. Natigilan si Rodrigo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay agad na napalitan ng isang mapagkunwaring niiti nang makita ang isang magandang babae. Hindi niya nakilala si Beatriz. Paano niya makikilala ang asawang itinuring niyang basura 3 taon na ang nakalilipas? Yes, miss? Do we know each other? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanasa. Ngumiti si Beatriz, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I am Beatriz San Jose. I heard about your company's recent struggles, and I am interested in a partnership. Naramdaman ni Beatriz ang paglapit ni Doña Elvira. Ang matanda ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, sinusubukang hanapin ang anumang mali sa kanyang pagkatao. San Jose? Hindi ako pamilyar sa apelidong yan sa ating lupon. Wika ni Doña Elvira sa isang mapanghamak na tono. Marami po kayong hindi alam, Doña Elvira. Sagot ni Beatriz. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Lalo na ang mga bagay na nakabaon na sa nakaraan. Naramdaman ni Beatriz ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Doña Elvira. Tila may kakaibang pamilyar sa kanyang boses. Mabilis na nagbago ang timpla ng hangin. Si Clara, na nakaramdam ng pagkapahiya dahil sa atensyon ni Rodrigo kay Beatriz, ay humawak ng mahigpit sa braso ni Rodrigo. Rodrigo, halika na! Naghihintay na ang ibang bisita. Pag-iinarte ni Clara. Wait, Clara. Miss Beatriz, please join us at the VIP table. Aya ni Rodrigo. Hindi inalintana ang pagsama ng loob ng kanyang kabit. Habang naglalakad sila patungo sa VIP table, naramdaman ni Beatriz ang bawat tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay nang hindi sila nakakakilala. Ang hapdi ng nakaraan ay pilit na gustong sumabog, ngunit pinigil niya ito. Ang bawat sandali ng hapunan na ito ay gagamitin niya para magtanim ng mga pagdududa sa kanilang pagsasama. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Beatriz ang kanyang mga daliri na nakakuyom ng mahigpit. Ito na ang simula. Ang laro ng panlilinlang ay nagsisimula na at siya ang magiging master ng bawat galaw. Ang hapagkainan sa VIP table ay puno ng mga pagkaing hindi man lang masulyapan ni Trinidad noon. Ngayon, narito siya. Nakaupo sa gitna ng mga taong dati ay nagtrato sa kanya bilang isang hamak na utusan. Ang bawat sandali ng hapunan ay parang isang maingat na inihandang patibong. So, Miss San Jose, how exactly did you build your empire? Tanong ni Rodrigo habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Beatriz. Hindi alintana ang matatalim na tingin ni Clara sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Beatriz. Ang kanyang tinig ay mahinahon, malambing at nakakaakit. I started from the very bottom, Rodrigo. Nakaranas akong mawalan ng lahat. Ng tahanan, ng tiwala, at ng mga taong akala ko ay magmamahal sa akin habang buhay. But that pain, it gave me a different kind of strength. Napatigil sa pagniguya si Doña Elvira. Tiningnan niya si Beatriz ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anino ng babaeng ipinatapon niya noon. You sound like someone I once knew.
Wika ng matanda, ang boses ay may bahid ng pagdududa. Maraming tao sa mundo ang may parehong karanasan, Doña Elvira. Sagot ni Beatriz habang dahan-dahang iniikot ang kanyang baso ng alak. Ang pagkakaiba lang, ang iba ay nananatiling biktima habang ang iba naman ay natututong lumaban. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Beatriz na gumalaw ang paa ni Rodrigo. Isang bastos na pagdampi ng sapatos nito sa kanyang binti. Ang kadiri ng pakiramdam ay halos maging sanhi ng pagtayo ng kanyang balahibo, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ito ang lalaking minahal ko, naisip niya. Ngayon, isa na lang siyang hamak na magnanakaw ng danggal. You're interesting, Beatrice. Bulaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay naging paos sa pagnanasa. Clara, can you excuse us for a moment? May kailangan lang kaming pag-usapan ni Miss San Jose tungkol sa business. What? Pero, I said excuse us. Matigas na utos ni Rodrigo na ikinapula ng mukha ni Clara sa hiya at galit. Nang umalis si Clara, lumapit ng bahagya si Rodrigo kay Beatriz. Amoy alak ang hininga nito, amoy ng kasinungalingan. We can make a lot of money together. At sa tingin ko, maari pa tayong maging mas close sa isa't isa. Tiningnan ni Beatriz si Rodrigo ng diretso sa mata. Ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi paghanga, kundi paghamak. Money is just a tool, Rodrigo. Pero ang reputation, once you lose it, it's gone forever. Are you sure you're ready to risk everything for a partnership? I've always been a risk taker, sagot ni Rodrigo. Hindi napapansin ang bitag na unti-unting isinasara ni Beatriz sa kanyang paligid. Sa sandaling iyon, alam ni Beatriz na nakuha na niya ang atensyon ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang laro ay nasa kamay na niya. Ang bawat salita ni Rodrigo ay isang pag-amin sa kanyang kawalang hiyaan, at bawat pagdampi nito ay isang piraso ng patunay na magagamit niya balang araw. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil bumalik si Clara na may dalang mga kaibigan, pilit na ipinaparamdam ang kanyang presensya. Ang bawat tawa ni Clara ay parang kalansing ng basag na bubog sa pandinig ni Beatriz. Tiningnan ni Beatriz ang kabuuan ng mansyon, ang mga painting sa dingding, ang mga mamahaling vase. Lahat ng ito ay binili gamit ang perang ninakaw mula sa pamilya ng kanyang mga magulang. Miss San Jose, gusto mo bang makita ang garden ng mansyon? Biglang alok ni Doña Elvira. Ang matanda ay hindi mapakali. Tila ang presensya ni Beatriz ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanyang sistema. Marami tayong mga antigong halaman doon na siguradong magugustuhan mo. I would be honored, Doña Elvira. Magalang na sagot ni Beatriz. Habang naglalakad sila patungo sa garden, ang lamig ng hangin sa gabi ay humahaplos sa balat ni Beatriz. Ito ang lugar kung saan siya huling nakatayo bago siya itaboy noon. Ang bawat puno ng mangga, ang bawat pasilyo, lahat ay saksi sa kanyang paghihirap. Alam mo, Beatriz, simula ni Doña Elvira habang nakatalikod sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, marami na akong nakilalang tao. Pero ikaw, kakaiba ang talim ng iyong mga mata. Para bang may hinahanap ka sa loob ng aming tahanan? Huminto si Beatriz sa tapat ng isang lumang fountain. Dito, sa ilalim ng fountain na ito, inilibing niya ang isang maliit na medalya na ibinigay ng kanyang ama bago ito pumanaw. Hindi po ako naghahanap, Doña Elvira. Ako po ang nagbabalik ng mga bagay na dapat ay narito na talaga. Napalingon ng matanda. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Anong ibig mong sabihin? Ang utang na loob ay hindi kailanman nawawala, dagdag ni Beatriz. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Minsan, ang mga multo ng nakaraan ay bumabalik hindi para manakot, kundi para singilin ang mga taong nakalimot sa katotohanan. Bago pa man makasagot ang matanda, narinig nila ang yabag ng mga sapatos ni Rodrigo na papalapit. Mom, anong pinag-uusapan niyo? Nothing, Rodrigo. Mabilis na sagot ng matanda.
Bagaman bakas ang panginginig sa kanyang mga kamay, hindi na nagsalita si Beatrice. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng gate kung saan siya inabandona noon. Ang bawat sandali ng gabing ito ay nagpapatunay na ang kanyang plano ay epektibo. Ang takot ay nagsisimula ng gumapang sa puso ng mga Valderrama. Hindi nila alam, ang babaeng nasa harap nila ay hindi lamang isang negosyante. Siya ang saksi, ang biktima, at ngayon, ang magiging hukom ng kanilang mga kasalanan. Sa pagdalikod ni Beatrice, hindi niya nakita ang pagbagsak ng isang mamahaling florera sa loob ng bahay. Isang aksidenteng dulot ng pagmamadali ni Clara. Ang ingay ng pagkabasag ay parang hudyat ng nalalapit na pagkawasak ng lahat ng itinayo ng mga Valderrama. Kinabukasan, ang mainit na sikat ng araw ay hindi sapat upang tunawin ang tensyon sa loob ng opisina ni Rodrigo. Nakaupo si Beatrice sa harap ng malawak na mahogany desk. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon habang nakatingin sa mga dokumentong nakalatag. Sa tabi niya, si Rodrigo ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang lakad habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang mga papeles na ito, Rodrigo, panimula ni Beatrice, ang kanyang tinig ay seryoso. Base sa aking pagsusuri, may mga irregularidad sa inyong financial report sa loob ng 3 taon. Tila ba may mga pondo na nililipat sa mga personal na accounts na hindi naman deklarado sa inyong kumpanya? Natigilan si Rodrigo. Ang kanyang muka ay agad na namutla. Yan ay bahagi lamang ng aming internal strategy, Beatrice. Huwag kang mag-alala. Legal ang lahat na niyan. Tumawa ng mahina si Beatrice. Isang tawa na walang halong saya. Legal? Alam nating dalawa kung anong ibig sabihin ng salitang yan sa mundong ginagalawan ninyo. Pero sa batas ng hustisya, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Gaano man ito kagandang balutin ng mga dokumento. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Elvira. Hawak ang isang makapal na folder. Beatrice, sapat na ang panghihimasok mo sa aming negosyo. Sino ka ba talaga para magtanong ng mga bagay na ito? Tumayo si Beatrice ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bato. Ako ang taong magsisiguro na ang bawat pisong ninakaw ninyo mula sa mga taong pinagkaitan ninyo ay mababawi. Sinong nagpadala sa'yo? Sigaw ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Magkanong ibinayad sa'yo ng mga kalaban namin? Walang sinuman ang nagbayad sa akin, Doña Elvira, sagot ni Beatrice, at unti-unti siyang lumapit sa matanda. Ang katarungan ay hindi nabibili, at ang nakaraan, hindi yan basta-basta nakakalimutan. Sa labas ng opisina, ang ingay ng mga empleyado ay tila naglalaho. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Rodrigo at ang mabilis na tibok ng puso ni Doña Elvira. Alam nilang nasa panganib sila. Hindi lang nila alam kung paano ito pipigilan. Beatrice, pakiusap. Lumapit si Rodrigo. Sinusubukang hawakan ang braso ni Beatrice, ngunit agad itong umiwas. Mag-usap tayo ng maayos. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Handa akong ibigay ang lahat. Tiningnan ni Beatrice si Rodrigo. Ang lalaking minsan ay naniwala siyang magiging katuwang niya habang buhay. Ngayon, ang nakikita niya ay isang duwag na handang isuko ang lahat para lamang sa kanyang sariling kaligtasan. Ang gusto ko, wika ni Beatrice habang naglalakad patungo sa pinto. Gusto ko lang makita kung paano babagsak ang lahat ng itinayo ninyo sa ibabaw ng aking pagkawasak. Paglabas ni Beatrice, naiwan sina Rodrigo at Doña Elvira sa loob ng silid na puno ng takot. Ang bawat papel na nakalatag sa desk ay tila mga anino ng kanilang kasalanan na unti-unting lumalaki at handa silang lamunin. Ang gabi ay bumalat sa mansyon ng mga Valderrama, ngunit walang nakaramdam ng kapayapaan. Sa loob ng library, si Doña Elvira ay pabalik-balik habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga lumang litrato sa dingding. Ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ang bawat pagtunog ng orasan sa dingding
ay parang pagbilang ng mga araw na natitira sa kanilang karangyaan. Rodrigo, kailangan nating gumawa ng paraan. Ang babaeng yon, si Beatriz, hindi siya basta-basta negosyante. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang paraan ng kanyang pagtingin, parang nakita ko na ang mga matang yon dati. Wika ng matanda habang nakatingin sa labas ng bintana. Si Rodrigo naman ay nakaupo sa isang leather chair. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang isip ay nakatuon sa mga dokumentong ipinakita ni Beatriz kanina. Huwag kang mag-alala, Mommy. Susubun kong suyuin siya. Kung kailangan kang mag-alok ng mas malaking share sa kumpanya, gagawin ko. Wala siyang magagawa kapag hawak na natin ang lahat ng legal na aspeto. Sa kabilang panig ng mansyon, si Clara ay lihim na nakikinig sa likod ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan. Ang selos at takot ay naghahalo sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang may ibang babaeng pumasok sa buhay ni Rodrigo at kumuha ng atensyon nito. Lalo na ang isang babaeng kasing talino at kasing ganda ni Beatriz. Samantala, sa isang mamahaling hotel suite, si Beatriz ay nakatingin sa mga CCTV footage na nakuha niya mula sa opisina ng mga Valderrama. Gamit ang isang laptop, pinapanood niya ang bawat kilos ni Rodrigo at Doña Elvira. Ang bawat pag-uusap, ang bawat pagkabahala, lahat ay nakatala. Hindi niyo alam ang nilalaro niyo, bulong ni Beatriz habang pinipindot ang save button. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Dr. Joaquin. Nagawa ko na ang utos mo. Ang mga ebidensya mula sa aksidente 3 taon ang nakalilipas ay hawak ko na. Handa na ang lahat. Napangiti si Beatriz. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na sapat na bayad. Gusto niya ng katarungan. Isang katarungan na maghuhubad sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Inilabas niya mula sa kanyang drawer ang isang lumang kwintas na ginto. Ang tanging gamit na natira sa kanya mula sa kanyang mga magulang bago sila pumanaw. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang lamig ng bakal ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Sa labas, ang hangin ay umiihip ng malakas. Tila nagbababala ng isang paparating na malakas na bagyo. Sa loob ng mga pader ng mansyon ng mga Valderrama, ang mga lihim ay unti-unting nabubunyag at ang bawat isa sa kanila ay may sariling takot na kinakaharap sa dilim. Ang araw ng board meeting ay dumating. Ang huling pagkakataon para sa pamilyang Valderrama na iligtas ang kanilang naluluging imperyo. Sa loob ng malawak na conference room, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Si Rodrigo ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang pawis ay unti-unting tumutulos sa kanyang noo kahit na malamig ang aircon sa loob. Pumasok si Beatriz. Suot ang isang itim na business suit na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang taong walang kinatatakutan. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Tanging, ang matalim na tingin na tila humahati sa pagkatao ng bawat taong naroroon. Sa likod niya ay si Dr. Joaquin, na nagsilbing kanyang legal advisor. Rodrigo, simulan na natin. Wika ni Beatriz habang naglalapag ng isang makapal na dokumento sa gitna ng mesa. Beatriz, bago tayo magsimula, maari ba tayong mag-usap ng pribado? Pakiusap ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay dapat marinig ng lahat ng shareholder. Sagot ni Beatriz nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Sinimula ni Beatriz ang paglalantad ng mga ebidensya. Isa-isang lumitaw sa projector screen ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon, pagtatago ng buwis, at ang manipulasyon sa mga pondo ng kumpanya na ginamit ni Rodrigo at Doña Elvira para sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang bawat slide ay parang isang suntok sa sikmura ng mga Valderrama. Hindi totoo yan! Gawa-gawa mo lang yan para siraan kami! Sigaw ni Doña Elvira. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Dahan-dahang binuksan ni Beatriz ang huling bahagi ng dokumento. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, Doña Elvira. Ito ay tungkol sa moralidad. Ang mga pondo na ninakaw ninyo 3 taon
na ang nakalilipas mula sa isang pamilyang biktima ng inyong panlilinlang, iyon ang pundasyon ng inyong yaman ngayon. Biglang tumahimik ang buong silid. Naramdaman ng lahat ang bigat ng mga salita ni Beatriz. Si Rodrigo ay napasandal sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkatanto. Tumingin siya kay Beatriz, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang biktima na bumalik mula sa kamatayan. Trinidad, mahinang bulong ni Rodrigo. Ang salitang halos hindi marinig, pero puno ng pagsisisi at takot. Tumingin si Beatriz sa kanya ng diretso. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay nagliliyab sa katotohanan. Si Trinidad ay matagal nang namatay, Rodrigo. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang taong magsisiguro na ang bawat luha na iniyak ko ay magiging dahilan ng inyong pagbagsak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang mga otoridad, dala ang mga warrant of arrest. Ang ingay ng paglapit ng mga pulis ay parang tunog ng isang mahabang paghuhukom. Si Doña Elvira ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga alahas ay tila nawala ng ningning, habang si Rodrigo naman ay hindi makakibo, nakatingin lamang sa kawalan. Ang laro ay tapos na. Ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho sa isang iglap, at ang katotohanan ay nananatiling nakatayo sa gitna ng pagkawasak ng mga Valderrama. Ang bawat segundo sa loob ng conference room ay tila tumitigil. Ang tunog ng mga posas na ikinabit sa mga pulso ni na Rodrigo at Doña Elvira ay pumailan lang sa buong silid, isang matigas at malamig na kalansing na nagmarka sa katapusan ng kanilang mapang-aping pamumuno. Si Doña Elvira, na dati taas noo at mapagmataas, ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang mga mata ay blanko at puno ng pait. Si Rodrigo naman ay tila isang manikang nawalan ng kontrol. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa mukha ni Beatriz. Bakit, Beatriz? Bakit kailangan mong umabot sa ganito? Tanong ni Rodrigo. Ang boses ay paos at puno ng pagmamakaawa, habang iginagapo siya ng mga awtoridad. Lumapit si Beatriz sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Hindi ako ang nagdala sa inyo sa ganitong sitwasyon, Rodrigo. Ang sarili ninyong kasakiman ang naghatid sa inyo sa pintuan ng katarungan. Akala ninyo ba ay malilimutan ng mundo ang lahat ng ginawa ninyo? Ang bawat buhay na inyong winasak ay may katumbas na pananagutan. Hinarap ni Beatriz ang mga shareholders na kanina lang ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang kumpanyang ito ay hindi na pagmamay-ari ng mga taong nagnakaw ng dangal ng iba. Magsisimula tayo sa simula, na may integridad at katapatan. Habang inilalabas si Doña Elvira at Rodrigo ng mga pulis, ang mga tao sa labas ng kumpanya ay naghihintay. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagliliwanag sa kanilang kahihiyan. Si Clara, na nakatayo sa isang sulok, ay mabilis na naglakad palayo. Subalit hindi siya nakaligtas sa mga tanong ng media. Ang pangalan ng mga Valderrama, na dati isimbolo ng kapangyarihan, ay naging bukang-bibig na ngayon ng kahihiyan sa buong lungsod. Pagkasas ka ng pinto ng conference room, naiwang tahimik ang paligid. Si Beatriz ay huminga ng malalim, isang malalim na buntong himinga na tila naglalabas ng lahat ng bigat na dala niya sa loob ng 3 taon. Lumapit si Dr. Joaquin sa kanya at inilapat ang kamay sa kanyang balikat. Tapos na ang misyon, Beatriz. Ngayon, maaari ka nang magsimulang mabuhay para sa iyong sarili. Malambot na wika ng doktor. Tumingin si Beatriz sa bintana, kung saan ang ulap ay unti-unti nang naglalaho. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng liwanag sa lungsod na dati punong-puno ng kanyang mga luha. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Ang matutong magpatawad at muling buksan ang kanyang puso sa pagkakataong magmahal muli. Sa kabila ng lahat, alam ni Beatriz na ang katarungang kanyang nakamit ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na hindi man lang nasilayan ang mundo.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa wakas, malaya na siya. Lumipas ang ilang buwan matapos ang malaking pagbagsak ng mga Valderrama. Ang lungsod ay unti-unti nang nakalimot sa ingay ng iskandalo. Ngunit para kay Beatriz, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang muling buuin ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng hustisya sa loob ng mga boardroom. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng isang foundation na tumutulton sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang parke malapit sa dalampasigan, ang simoy ng hangin ay nagdala ng pamilyar na amoy ng dagat. Dito, sa ilalim ng isang puno, umupo si Beatriz at binuksan ang isang maliit na diary. Isinulat niya ang mga salitang hindi niya nasabi sa loob ng mahabang panahon. Trinidad, hindi ka na dapat pang lumuha. Tapos na ang laban. Ang sakit na naramdaman mo ay hindi na magiging bilanggo ng iyong kinabukasan. Habang isinusulat niya ito, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang tabi. Hindi na kailangan pang lumingon ni Beatriz upang malaman kung sino ito. Si Dr. Joaquin, na laging naroon sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon, ay naupo rin sa damuhan. Masaya ka ba, Beatriz? Tanong ng doktor. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Beatriz sa malawak na dagat. Masaya? Sa tingin ko, ang nararamdaman ko ay higit pa roon. Pakiramdam ko ay nakahinga ako ng malalim sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon. Ang hapdi ay wala na. Napalitan na ito ng kapayapaan. Alam mo, ang paghihiganti ay parang apoy. Wika ni Dr. Joaquin. Maari nitong ubusin ang lahat ng nasa paligid mo. Ngunit kailangan mo ring siguraduhin na hindi ka nito uubusin ng tuluyan. Natutuwa ako na nakita mo ang daan pauwi sa iyong sarili. Napanghiti si Beatriz at tumingin sa doktor. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang babaeng may dalang maskara. Ang kanyang mga mata ay tunay na masaya. Salamat, Joaquin. Kung wala ka, baka nalunod na ako sa sarili kong galit. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang pagtulong sa iyo ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Sagot ni Joaquin, bago inabot ang kamay ni Beatriz. Ang haplos na yon ay hindi na puno ng respeto, kundi ng pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng paghilom. Sa malayo, ang mga ibon ay nagliliparan patungo sa papalubog na araw. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang himig ng pag-asa. Hindi man maibabalik ang lahat ng nawala, ang hinaharap ay bukas para sa isang bagong simula. Alam ni Beatriz na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na nakasulat sa dugo at luha, kundi sa pagmamahal at pagpatawad. Isang malamig at maulan na araw nang magpasya si Beatriz na pumunta sa bilangguan. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay umaalingaw-ngaw, isang paalala ng mga rehas na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa kabilang panig ng salaming harang, naroon si Rodrigo. Payat, hindi inaalagaan ng sarili at bakas ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Beatriz o Trinidad. Wika ni Rodrigo, ang boses ay mahina at paos. Hindi ko akalaing dadalawin mo ako. Umupo si Beatriz, nananatiling matikas at kalmado. Hindi siya nagpakita ng awa, ngunit wala na rin ang put sa kanyang mga mata. Narito ako hindi para mang-insulto, Rodrigo. Narito ako para magpaalam. Hindi sa'yo, kundi sa lahat ng sakit na idinulot mo sa akin. Natahimik si Rodrigo. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisingi. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Alam kong hindi sapat ang buhay na ito para mabayaran ang lahat ng nagawa ko, lalo na ang sa ating anak. Tiningnan siya ni Beatriz ng matagal. Ang bawat alaala ng pagmamahal na nauwi sa pagtataksil ay pumasok sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, ito ay tila mga anino na lamang na unti-unting naglalaho.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Rodrigo. Ito ay para sa akin. Upang sa wakas, ay mapalaya ko ang aking puso mula sa tanikala ng pot. Tumayo na si Beatrice. Alam ning ito na ang huling beses na magtatagpo ang kanilang mga landas. Huwag mo na akong hanapin. Huwag mo na ring subukang humingi ng tawad sa mundo. Gamitin mo ang oras mo rito para pag-isipan ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Paglabas ni Beatrice sa bilangguan, sinalubong siya ng liwanag ng araw na tumatagos sa mga ulap. Sa labas ng gate, nakita niya si Dr. Joaquin na naghihintay. Nakasandal sa kanyang sasakyan. Hindi siya nagtanong. Numiti lamang siya ng malapad. Senyales na nauunawaan niya ang lahat. Sumakay si Beatrice sa sasakyan, at habang papaalis sila, tumingin siya sa bintana. Ang gusali ng bilangguan ay lumiliit sa kanyang paningin, hanggang sa ito ay maging bahagya na lamang ng tanawin. Ang bawat bigat na dala niya sa loob ng 3 taon ay unti-unting gumaan. Hindi na siya isang biktima. Hindi na siya isang mandirigma. Siya na si Beatrice, isang babaeng natutong bumangon, natutong lumaban, at ngayon ay natuto ng maging malaya. Saan tayo susunod? Tanong ni Joaquin habang nagmamaneho. Tumingin si Beatrice sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang dibdib. Nararamdaman ang pintig ng isang pusong buhay at puno ng pag-asa. Sa lugar kung saan walang nakakaalam ng ating nakaraan. Sa lugar kung saan tayo ay magsisimula ng ating sariling kwento. Ang buhay ni Beatrice ay nagbago ng hugis at kulay. Wala na ang mga mamahaling gown at ang mabibigat na responsibilidad ng paghihigante. Ang kanyang mundo ngayon ay puno ng payak na ligaya sa probinsya kung saan sila nanirahan ni Dr. Joaquin. Sa loob ng isang maliit ngunit magandang bahay na napapalibutan ng mga bulaklak, natagpuan ni Beatrice ang kapayapaan na dati akala niya ay imposible nang makamit. Isang umaga, habang nagdidilig ng mga orchid sa harden, nilapitan siya ni Joaquin. Ang doktor ay hindi na nakasuot ng formal na coat. Ang kanyang simpleng damit ay nagpapakita ng isang lalaking nahanap na rin ang kanyang sariling katahimikan. Beatrice, may dumating na liham para sa'yo. Wika ni Joaquin habang inaabot ang isang sobre. Binuksan ito ni Beatrice. Ito ay mula sa pundasyon na itinayo niya sa lungsod. Nabasa niya ang tungkol sa tagumpay ng isa sa mga biktima ng pang-aabuso na natulungan nila. Isang babaeng nakapagtapos ng pag-aaral at nakapagsimula ng sariling negosyo. Ang mga mata ni Beatrice ay nanghilid sa luha, hindi dahil sa lungkot, kundi habil sa labis na pasasalamat. Tingnan mo, Joaquin, ani Beatrice habang ipinapakita ang liham. Ang sakit na minsan ay pumatay sa akin ay siya palang nagbigay ng buhay sa ibang tao. Hindi pala nasayang ang lahat. Hinalikan ni Joaquin ang kanyang kamay. Dahil ikaw ang nagdesisyon na huwag hayaang lamunin ka ng dilim, ipinagmamalaki kita. Sa mga gabing iyon, hindi na nakikita ni Beatrice ang mukha ni Rodrigo sa kanyang panaginip. Wala na ang mga anino ng mansyon ng mga Valderrama. Ang natitira na lamang ay ang boses ng hangin, ang tunog ng mga kuliglig sa gabi, at ang mainit na yakap ni Joaquin na nagpapaalala sa kanya na siya ay mahalaga, na siya ay karapat-dapat sa pag-ibig. Natutunan ni Beatrice na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo karaming kaaway ang naitalo, kundi sa kung gaano kakahanda na magpatawad at magpatuloy. Ang kanyang puso, na dati parang basag na salamin, ay nabuo muli. May mga marka ng sugat, oo. Ngunit mas matibay at mas maganda ang pagkakaayos nito kaysa dati. Nakatayo sa balkonahe. Huminga si Beatrice ng malalim. Ang hangin ay sariwa at puno ng pangako. Hindi na siya ang Trinidad na nangangamba sa bukas. At hindi na rin siya ang Beatrice na naghahanap ng hustisya. Siya na lang si Beatrice. Isang babaeng malaya, masaya, at handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Kasama ang taong nagturo sa kanya
kung paano magmahal muli. Ang payak na pamumuhay sa probinsya ay hindi nangangahulugang tumigil ang mundo ni Beatriz. Sa katunayan, dito niya natuklasan ang tunay na kahulugan ng pag-aani. Ang mga binhi ng kabutihang itinanim niya sa kanyang foundation ay nagsisimulang mamunga. Isang araw, nakatanggap siya ng paanyaya na bumalik sa lungsod. Hindi bilang isang negosyanteng naghahanap ng paghihigante, kundi bilang isang guest speaker para sa isang seminar tungkol sa women empowerment. Si Joaquin ang naghimok sa kanya na tanggapin ito. Beatriz, ang kwento mo ay hindi lamang pag-aari ng nakaraan. Ito ay nagsisilbing liwanag para sa mga babaeng naliligaw pa rin sa dilim. Paghihikayat ni Joaquin. Sa loob ng malaking bulwagan sa Maynala, libu-libong kababaihan ang nakikinig. Sa harap ng mikropono, tumayo si Beatriz. Wala na ang kaba. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng otoridad at pagmamahal. Hindi ako narito upang ikwento ang aking pagbagsak. Simula niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Narito ako upang ibahagi ang aking pagbangon. Ang bawat isa sa atin ay may mga sugat na hindi nakikita. Ngunit ang mga sugat na yan ang magtuturo sa atin kung gaano tayo katibay. Huwag ninyong hayaang ang nakaraan ang sumulat ng inyong bukas. Pagkatapos ng kanyang speech, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Isang dating katulong sa mansyon ng mga Valderrama. Yumuko ito sa kanya, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang kabutihan. Miss Beatriz, salamat po. Dahil sa inyo, marami kaming nakakita na may buhay pa pagkatapos ng lahat ng pasakit. Wika ng matanda. Hinawakan ni Beatriz ang mga kamay ng babae. Sa sandaling yun, naramdaman niya ang kumpletong paglaya. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng pagkilala. Siya na ang babaeng nagbibigay ng pagkilala sa kapwa. Paglabas ng bulwagan, sinalubong siya ng isang yakap ni Joaquin. Sa ilalim ng mga ilo ng lungsod, hindi na ito ang lugar ng kanyang mga bangungot. Ito na ang lugar kung saan natagpuan niya ang kanyang layunin. Ang mga binhi ng pag-asa na itinanim niya ay hindi lamang tumubo sa kanyang sariling buhay, kundi sa buhay ng marami pang ibang kababaihan na handa na ring bumangon mula sa kanilang sariling mga abo. Ang bawat hakbang ni Beatriz ay magaan. Alam niyang ang kanyang buhay ay isa ng patunay na ang pag-ibig sa sarili at ang pagpapatawad ang pinakamatisang sandata laban sa kahit anong uri ng kadiliman. Isang payapang hapon, habang naglalakad sa tabing dagat sina Beatriz at Dr. Joaquin, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumubok sa kanilang katahimikan. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Siya ay ang ama ni Rodrigo, na matagal nang nawalay at nagtatago dahil sa kahihiyan ng kanyang pamilya. Beatriz, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano, wika ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Ngunit nais ko lang magpasalamat. Dahil sa ginawa mo, natuto akong magbago. Ang pera at karangyaan na ipinaglaban namin ay walang saysay kung ang kapalit ay ang dangal at kapayapaan ng pamilya. Tinitigan ni Beatriz ang matanda. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang malalim na pangunawa. Ang pagbabagong ito ang tunay na tagumpay na hindi maibibigay ng kahit anong haton ng korte. Tanggap ko ang iyong pasasalamat, sagot ni Beatriz. At umaasa ako na ang natitirang panahon mo ay gagamitin mo sa paggawa ng tama. Pagkaalis ng matanda, napahinto si Beatriz. Napagtanto niya na ang kanyang paghihiganti ay hindi nagdulot ng pagkawasak ng lahat, kundi nagsilbing mitsa para sa pagbabago ng iba. Ang mga Valderrama ay hindi na ang mga halimaw na dating ang kinatatakutan. Sila ay naging mga taong natutong harapin ang kanilang mga pagkukulang sa sarili nilang paraan. Humarap si Joaquin kay Beatriz. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Nakita mo ba? Hindi mo lang iniligtas ang sarili mo. Iniligtas mo rin ang mga taong nakapaligid sa iyo mula sa kanilang sariling kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ramdam ni Beatriz ang pagkumpleto ng lahat. Ang mga piraso ng kanyang nakaraan na dati ay nakakalat,
Ngayon ay nabuo na bilang isang obra maestra ng pagpapatawad at pagbangon. Hindi na siya natatakot sa bukas. Ang bawat alon sa dagat na humahaplos sa kanilang paanan ay tila naghuhugas sa anumang natitirang dumi ng nakaraan. Joaquin, tawag ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Handa na ako. Handa na akong magsimula ng pamilya kasama ka. Handa na akong magkaroon ng sarili nating kwento na walang bahid ng kahit anong anino. Mumiti si Joaquin at hinapit ang kanyang baywang. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang dalawa ay naglakad patungo sa kanilang hinaharap. Hindi na bilang mga taong tumatakas, kundi bilang mga taong nagtatayo ng isang matibay na pundasyon ng pag-ibig. Ang nakaraan ay mananatiling aral, ngunit ang kasalukuyan at hinaharap ay pagmamay-ari na nila. Ang huling kabanata ng nakaraan ay natundukan na. Sa isang maliit na kapilya sa tabing dagat, nagdaos ng isang simpleng seremonya si Beatrice at Dr. Joaquin. Hindi ito magarbogaya ng mga gala sa Manila, tanging ang tunog ng hangin, ang paghampas ng alon, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang saksi. Habang nakatayo sa harap ng altar, naalala ni Beatrice ang babaeng iniwan sa ulan, 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng iyon ay duguan, sugatan, at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang babaeng nakatayo sa harap ni Joaquin ay puno ng liwanag. Beatrice San Jose, bulong ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa katapatan. Hindi lang kita pinakasalan dahil sa pag-ibig. Pinakasalan kita dahil ikaw ang patunay na ang bawat sugat ay may kaakibat na himala. Sa harap ng dagat na ito, ipinapangako ko na ang bawat araw mo ay hindi na muling lalungin ng kahit anong pait. Tumulo ang luha sa mga mata ni Beatrice, ngunit ito ay luha ng labis na kaligayahan. Salamat, Joaquin. Salamat dahil hindi mo hinayaang maging kahulugan ng buhay ko ang aking mga pagkakamali at ang mga pagkakamali ng ibang tao sa akin. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila sa dalampasigan. Sa malayo, nakita ni Beatrice ang isang batang ulila na kinupkop nila mula sa foundation. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanila, tumatawa at masayang kumakaway. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Beatrice na ang puwang sa kanyang puso na naiwan ng kanyang pumanaw na anak ay dahan-dahang napupunan. Hindi man ito kapalit, ito ay isang bagong simula. Ang dagat ay tila humuhuni ng isang awit ng pagpapatawad. Ang mga alon na humahampas sa pampang ay parang nagbabalita na ang bagyo ay tapos na. Sa wakas, ang Trinidad na nawala ay nahanap ang kanyang tahanan sa katahuhan ni Beatrice. Hindi siya perpekto, hindi siya laging matapang, ngunit siya ay totoo. At sa katotohanan iyon, nahanap niya ang lahat ng kailangan niya. Habang lumulubog ang araw, nagyakap ang dalawa. Walang anumang pagsisisi. Ang bawat pahina ng kanilang buhay ay malinis, handang sulatan ng mga bagong alaala. Ang mga Valderrama, ang sakit, at ang paghihiganti ay isa na lamang alikabok sa hangin. Ang natitira na lamang ay ang dalawang pusong nagtatagpo, nangangako ng habambuhay na pag-aaruga sa gitna ng kapayapaan. 5 taon ang nakalipas. Ang dating mansyon ng mga Valderrama sa Maynila ay isa na lamang alaala na ibenta at ginawang isang sentro ng pag-aaral para sa mga batang kapuspalad. Sa probinsya, sa isang bahay na yare sa kahoy at salamin, nakatanaw si Beatrice sa papalubog na araw habang karga-karga ang kanyang maliit na anak. Sa kanyang tabi, dahan-dahang lumapit si Joaquin, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Isang tahimik na sandali na tila humihinto ang mundo.